The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yeah. Ito May na letter ba tayo ngayon, Cha? may sulat tayo ngayon galing sa ating tagapakinig na ang pangalan Pastor ay si Kathy. Basahin ko na para sa mga nag-aabang sa magiging advice at gabay mo sa kanya. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang freelance virtual assistant. Habang ang asawa ko ay nagtatrabaho sa isang IT company. 35 years old po ako at si Mister ay 40 anyos. 5 taon na kaming kasal at sa 5 taon na yun, masasabi kong masaya ang aming pagsasama. Pero may kulang. 5 taon na po kaming sumusubok na magkaroon ng anak at patuloy kaming nabibigo. Hindi po kami nabiyayaan ng anak hanggang sa ngayon. Alam kong may edad na kami pareho at dahil doon, hirap na talaga kaming makabuo. Dahil nga po dito, umusbong ang mga pangamba ko. Natatakot ako na baka makaisip ang mister ko na magloko o maghanap ng iba dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Ang isang mahalagang bagay na hindi ko maibigay sa kanya ay baka hanapin niya sa iba. Hindi rin po mawala sa isip ko na paano kami pagtanda kung wala kaming anak. Sinong mag-aalaga sa aming dalawa? Minsan, naiisip ko mag-ampon. Binanggit ko na ito sa aking mister pero hindi siya sang-ayon dito. Ayaw daw niyang magpalaki ng bata na hindi namin kadugo. Subalit habang lumilipas ang panahon, mas nangangamba ko na baka hindi na kami mabiyayaan ng anak dahil nagkakaedad na kami pareho. Para bang paliit ng paliit ang tsansa namin na magkaroon ng supling. Bakit po ganun, Pastor? Responsable naman kaming mag-asawa at alam kong mapapalaki namin ng maayos ang aming magiging anak. Pero bakit ayaw niya kaming biyayaan? Anong say mo, Brad? Pastor Jeff? Well, wow, maganda yung tanong ni Ate Cathy sa atin. Oo. Well, couple of things lang, I'm sure marami rin makakarelate kay Ate Cathy. Like, personally, I know people na nasa pinagdadaanan niya ngayon. Una sa lahat, saludo ko sa iyo, Cathy, sa pagiging tapat. Sa ngayong open ka sa pinagdaraanan mo ngayon. Maganda yan kasi pag sinarili mo yan, mabigat yan eh. So hindi madaling humarap sa sitwasyon mo ngayon, lalo na, alam mo yun, may mga expectation yung mga tao sa paligid mo. Pero tandaan mo to, Cathy, ito yung pang-una ko sa iyong payo. Ang kawalan ng anak ay hindi kawalan ng halaga. Hindi ngunit wala kang anak, wala kang value as a wife. Right? So, don't let fear paralyze you. Ibig sabihin, nakikita ko kasi sa tema ng tanong mo, liham mo kanina, para natatakot ka, baka maghanap sa iba yung asawa mo. Alam mo yon, yung takot kasi parang kadena na pinaparalyze tayo. Ang dami mong agad iniisip, baka mag-anak sa iba, baka hiwalayan ako. Alam mo, hindi mo kailangang mamuhay sa pangamba na iiwan ka ng asawa mo dahil wala kayong anak. Hindi anak ang panukat ng katapatan ng isang lalaki. Ako po, isang married din, Alam mo, ang tunay na panukat ng pagmamahal ay pinakasalan ka at wala namang siguro sa vows nyo na kung hindi ka magkakaanak, hihiwalayan kita. Kung tunay na may takot sa Diyos yung mister mo, susundin niya yung covenant na sinumpaan nyo nung araw ng kasal nyo. Ang tunay na pag-ibig ay nakaugat sa commitment, hindi sa condition. Because marriage is sacred, isang covenant to na ginawang holy ng Diyos, kaya nga ini-invite natin presensya ng Diyos pag nagpakasal tayo, hindi lang tayo nag-live-in or bahala na, wala nang blessing ng Diyos. Pangalawa, remember the sanctity of marriage. Kayo mag-asawa, pinag-isa ng Diyos, so yung problema mo, problema din niya. Yung bigat na dinadala mo, I'm sure dinadala rin niya ng mister mo. At I think hindi maganda na iisipin ng mister mo, problema mo na lang yan, ikaw yung hindi magkaanak. Hindi, dalawa kayo dyan. Unang-una, dalawa rin na kailangan para magkaanak. Kaya yung pundasyon nyo, hindi anak ang nagsasama sa inyo, kundi ang Panginoon. Ang kasal ay isang covenant, hindi siya transaction. Okay? Kaya last ng payo ko lang sa'yo, okay? Children are not a safety net din natin. Isipin mo rin, Cathy, ang fear mo rin kasi, sino mag-aalaga sa amin pagtanda namin? Tama ka, gusto mo nang may anak,
pero hindi sila safety net na pagtanda natin, at least may mag-aalaga sa atin. Ang anak ay hindi insurance policy, Kathy. Okay? Pag pinalaki mo ng tama yan, siguradong mamahalin at aalagaan ka niyan. Pero hindi mo pwedeng i-enforce sa anak mo yan. Kung wala ka naman tinanim din, kung sakali magkaroon ka ng anak, wala kang tinanim na relationship. So ang Bible verse ko lang para sa'yo, Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. You should live faithfully kayo mag-asawa while waiting. Habang naghihintay kayo ng anak, be faithful, be still, and wait patiently before God. So, Kathy, pagdadasal kita ngayon, tandaan mo, Kathy, ang anak ay biyaya, blessing yan. Hindi yan batayan ng pagkabuo ng isang tao. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay hindi sinapupunan, kundi ang Panginoon. Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Lord, maraming salamat. Alam naming si Kathy sinasalamin ng mga problema ng mga kababaihan na hindi magkaanak. And Lord, sa Bible din, may mga tao, Lord, na hindi rin nagkaanak. May mga tao, Lord, na hindi nabiyayaan, pero they were complete. Kaya Lord, dalangin lang namin, nabigyan mo si Kathy ng assurance na hindi anak ang magbibigay ng value sa kanya. She is valuable in your sight. In fact, you died for her 2,000 years ago. Jesus Christ died for us. Kaya Lord, yun ang value namin. Ingatan mo siya na huwag maligaw at huwag magkaroon ng mga fear na hindi naman kailangan isipin. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, muli po salamat na marami sa panibago pong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray sa inyo pong patuloy na paggabay at pag-alaga po sa kanya sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa araw-araw. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat na marami muli, Brad Jeff, and glad to see you home. At mukhang ikay nakabalik na sa iyong Yes. headquarters, Brad Jeff. Ha? Yes, Brad. Ang tagal lang ng biyahe. May kaibigan akong dinaanan sa Bulacan to visit yung kanyang maliit na negosyo. Nagulat lang ako, parang it took me like 3 hours from Cabanatuan doon lang sa bandang Baliwag. At hindi ka makadaan sa main road. Obserbasyon ko lang naman po to, hindi ako komentarista. Hindi ka makadaan sa major main road kasi para ka nasa crater ng buwan. Kaya nakakatawa, ang laki ng kalye, lahat kami nasa gilid. Sabi ko, Kasi lubak-lubak. ang lalaki ng lubak, Brad Ted. Okay. Hindi ako nagbibiro. Talagang, siyempre, hindi ako taga ron. Oo. Yan ba national Nadala na road ako o provincial road? Ano ba? National road. Main road siya, Brad. Harapan kasi ng mga SM Baliwag. Ang lalaki ng lubak, Brad. Nagulat lang ako. Bulacan. Obserbasyon ko lang po. Lubakan. Sa Bulacan, sanay kami dyan. Karamihan ng area dyan, ganyan, pastor. Oo. So, eto na kami na naman. National road, ha? Oo, marami dyan, pastor. Tapos gagawin and then ang bilis masira. O Yun din ang problema. baka naman kulang sa pondo. Ha? Sa laki ng flood control din dyan? Okay. Sige. Pumunta ako ng Baliwag Baliwag. pala. Di na bago yun dyan. Okay. Oo. Yun lang na may obserbasyon ko. Ako nangungomentarista. Ang laki po ng mga lubak sa national road ba tawag doon? Kasi main road. Kaya lalong nagbabagal yung mga bumabiyahe kasi nga lubak-lubak. Correct. Sabi mo nga, Obserbasyon ko lang. sige, pagbaba ng telepono mo, pagbaba ng linya mo mamaya, bakbakan natin yan. Kasi nandiyan ka pa eh. Hindi, joke lang. Anyway, Brad Jeff, salamat na marami. Ano mo nga specific niyan? Kung saan eksakto? Saan specific para natin... Yeah. Galing ako ng Gapan, Nueva Ecija, all the way doon papuntang Baliwag. Actually, paglabas ko rin ng Baliwag, sabihin ko rin sa may Walter Mat Baliwag. Paglabas ko rin pagkaliwa, papunta naman ng another may SM doon. Ang lalaki talaga, Ted. Nakakatawa talaga, nasa gilid kami. Yung side street. Tapos kasi yung main road, yung mga truck, mga malalaking bus, kaya nila eh. Kung private car ka, masisira pang ilalim mo, Brad. Naka-van ako, masisira talaga. So, gilid lang kami. May nakapark Sige. na tricycle. Sige, kukunin ko dito yung file namin dito kung magkano ng pondo ang nailaan sa Bulacan lang. Specifically, Bulacan lang sa nagdaang 3 taon. At ito Sa main ay, road, national. at ito ay pondo pa lamang, ilang bilyon ito na inilaan na pondo diyan sa Bulacan para lang nyo
mapagtanto no na ang hindi pera pinag-uusapan natin dito. Ano? Hindi pondo pinag-uusapan natin dito. Ano? Ha? Kung hindi pera, kung hindi tayo problemado sa pera. Yung nagnanakaw sa pera. Ayan na kami Ay, sorry. Oo, mamaya ka pa sige. pala bibira. Pagalis Okay. ko na lang. Oo nga, Okay, sorry. yan. Andiyan pa si Salamat. Pastor. Okay. Thank you, Pastor. Kaya nga ako, Brad Pitt, sorry, i-clear ko lang for perspective. Kaya ako pag galing talaga akong Kabanatuan, umiikot Oo. talaga ako kahit napakalayo ng SCTEX, CCLEC, NLEX, Okay. doble halos yung toll gate ko. Okay DRT lang kasi- Highway yata yung tinutukoy ni Pastor. Kung yun na sinasabi din ng mga nagko-comment dito. Sa Bulacan, DRT. Hindi naman Oo. DRT. Oo, yun ang sinasabi Doña niya. Remedios Trinidad. Yes. Mukhang lagi ka rin nagagawi sa Bulacan at alam mo ang DRT Highway. Tinitignan mo ba yung mga lubak doon kaya nandun ka? O sige. Salamat, Salamat, na marami, Brad. Pastor. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!